Para sa mga taong hindi naman biblical scholars, ang salitang canon of the scriptures ay bihira mong maririnig o maging laman man lang ng usapan. Ang literal na kahulugan ng salitang canon ay galing sa salitang Griego na canon, na kung saan galing ang salitang canon na sa Ingles ay nangangahulugan na listahan. At sa banal na kasulatan o ang tinatawag nating Biblia, pag sinabing kanon ang isang libro, ito ay nangangahulugan na kinasihan ng Diyos ang mga librong ito. At ang mga librong kinasihan ng Diyos ay yung mga librong kasama sa Biblia na nakikita natin sa ngayon. Ngunit, depende pa yan kung ikaw ay isang protestante. Ang libro na kasama sa Biblia mo ay 66 lamang. At kung ikaw naman ay isang Katoliko, ang mga libro na kasama sa Biblia ay aabot ng 73. At kung ikaw naman ay isang Ethiopian Orthodox, aabot pa hanggang 81 ang mga librong kasama sa Biblia nyo. Ngunit sa video na ito, ating tatalakayin ang mga librong hindi napasama sa lahat ng bersyon na nabanggit. Mapakatoliko, protestante or orthodox na bersyon, ito ay ang tinatawag na Nag Hammadi Library o ang mga Gnostic Gospels. Ang mga Gnostic Gospels ay mga sinaunang Kristiyanong kasulatan na mali at pilit na ikinakabit sa pangalan ng mga tauhan sa Biblia, gaya nila Apostol Pedro, Tomas at Maria Magdalena. Karamihan sa mga Gnostic Gospels na natagpuan ay kabilang sa 13 libro mula sa ika-3 hanggang ika-4 na siglo. Ito ay naglalaman ng 52 Gnostic texts at hindi lahat ng ito ay gospel o hindi man lang inari nito na isang Kristiyanong kasulatan. Ang mga ito ay natagpuan na nakasilid sa isang banga malapit sa isang lugar sa Ehipto na tinatawag na Nag Hammadi noong 1945. At ito din ang dahilan kung bakit ito tinawag na Nag Hammadi Library. Tinatawag ito ng mga scholar na pseudepigrapha na nangangahulugan na ang mga sinasabi ng mga may akda nito ay hindi talaga sila ang sumulat ng mga librong ito. May ilang mga tao na tinuturing itong mga nawawalang libro sa Biblia na akala naman nila ay dating kasali pero hindi. Ngunit, ang mga Katoliko, Protestante at mga Orthodox ay nagkakaisa sa paniniwala na ang mga Gnostic Gospels o ang Nag Hammadi Library ay hindi kinasihan ng Diyos. Ang Gnosticism ay isang malawak na salita na pumapatungkol sa mahigit 50 sinaunang sekta na umusbong kasabay ng mga sinaunang Kristiyano. Nagmula sa salitang Griego na gnosis na nangangahulugang to acknowledge, ang Gnosticism ay naniniwala na ang kaligtasan ay nababatay sa kaalaman. Para sa kanila, ang mga material na bagay ay masama at ang mga bagay na espiritual ay mabuti. Para sa mga Gnostics, ang mga tao di umano ay mga espiritual na nilalang na nakakulong sa ating katawang lupa. At ang kaalaman ang susi para mapalaya ang ating espiritual na kalikasan mula sa tanikala ng material na mundo. Naging mahirap para sa mga sinaunang Kristiyano at simbahan na tukuyin ang mga uri ng Gnosticism. Itinuring nila ang ilang mga manunulat ng mga Gnostic Gospels bilang mga intelektual, ngunit kalaunan ay tinawag nilang mga erehe o mga Kristiyanong may taliwas na paniniwala. Ang salitang Gnosticism ay unang ginamit noong 17th century ng isang philosopher na si Henry Moore at ginamit ito patungkol sa mga heresiya o maling paniniwala mula sa Thyatira na matatagpuan sa Book of Revelations. Minsan ay maririnig natin na ang Gnosticism ay tinatawag na Christian Gnosticism o kaya naman ay Jewish Gnosticism. Yun ay dahil may mga uri ng Gnosticism na nagmula sa mga Judeo-Christian tradition at humiwalay sila sa mga tanggap na Kristiyanong paniniwala.
At may mga Gnostics naman na nagpapakilalang Kristiyano kahit pa hindi nila kinikilala ang ilang mga pangunahing paniniwala ng Kristyanismo. Sa dami ng mga sekta ng mga Gnostics, mahirap tukuyin kung anong mga paniniwala ang tinatanggap ng lahat ng mga sekta nila. Ngunit, marami sa mga paniniwala ng mga Gnostics ay hindi nagmula sa Biblia na kinikilala nating salita ng Diyos sa ngayon. Bakit sila gumagamit ng mga pangalan ng mga tauhan sa Biblia para magsulat ng tungkol kay Jesus? Minsan, ang mga sinaunang mga manunulat ay gumagamit ng mga peke o pseudepigraphal na mga kasulatan para magmukhang kapani-paniwala. Bagamat may ilan na lantarang pagsusulat ng mga maling aral, may ilan naman na hindi sinasadyang nagkamali lamang. At dineklara ng sinaunang simbahan ang mga pseudepigraphal writings bilang hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga sekta ng Gnosticism ay pinangalanan hango sa pangalan ng mga pinuno nito na nagsulong ng mga aral na itinataguyod nila. Karamihan sa mga Gnostic writings ay hindi na matatagpuan habang ang ilang mga teksto na alam nating Gnostic ay lumalaganap pa rin hanggang sa ngayon. Ngunit kahit kailan ay hindi na natin matutukoy kung sino mismo ang sumulat ng mga iyon. Bagamat karamihan sa mga Gnostic text na alam natin sa panahon ngayon ay galing sa Nag Hammadi Library, may iba pang mga Gnostic text na nauna nang natagpuan bago pa ang 1945. May mga scholars na may access sa 11 Gnostic text bago pa man din nadiskubre ang Nag Hammadi Library. May mga Gnostic text na nakasurvive sa pagdaan ng mga panahon kahit pa hindi ito kinikilala ng karamihan ng mga Kristiyano. Ang ilan sa mga teksto o Gnostic na mga codex ay tulad ng Acts of Thomas at Acts of John. Meron ding tinatawag na The Bruce Codex na naglalaman ng Gnosis of the Invisible God o The Book of Jehu. Merong Untitled Apocalypse o The Gnosis of the Light. Meron ding tinatawag na The Askew Codex na naglalaman ng Pistis Sophia na nangangahulugang Book of the Savior. At may tinatawag din na The Berlin Codex na kilala sa tawag na The Acmim Codex. Ito ay naglalaman ng The Gospel of Mary, Apocryphon of John, a summary of the Acts of Peter at Wisdom of Jesus Christ. At meron pang iba gaya ng The Secret Gospel of Mark at Hermetica. Ngunit, ang pagkakatuklas ng Nag Hammadi Library ay nagbigay sa mga scholars ng mas malawak na pananaw hinggil sa Gnosticism. Ang bawat libro sa Nag Hammadi Library ay naglalaman ng mga teksto na kung saan sinasabing isinulat sa Griego at kalaunan ay naisalin sa wikang Coptic na isang sinaunang wika at panulat ng mga Ehipto. May mga scholars na naniniwala na naisalin muna ang mga ito sa Griego dahil bagamat ang mga talata ay Coptic, ang mga pamagat ay nakasulat sa Griego. Hindi naman lahat ng teksto ay maituturing na Gnostic, yung iba dito ay mga sinaunang libro lang ng karunungan mula sa bansang Ehipto na galing sa Corpus Hermeticum. Ito ang mga Gnostic text na laman ng tinatawag na Nag Hammadi Library na nakaayos, ayon sa kung saang codex sila matatagpuan. Codex 1, The Prayer of the Apostle Paul, The Apocrypha of James, The Gospel of Truth, The Treatise of the Resurrection, The Tripartite Tractate. Codex 2, The Apocryphon of James, The Gospel of Thomas, The Gospel of Philip, The Hypostasis of the Archons, On the Origin of the World, The Exegesis on the Soul, The Book of Thomas the Contender. Codex 3, The Apocryphon of John, The Gospel of the Egyptians, Eunostus the Blessed, The Sophia of Jesus Christ, The Dialogue of the Savior. Codex 4, The Apocryphon of John, The Gospel of the Egyptians. Codex 5, Eunostus the Blessed, The Apocalypse of Paul,
the first Apocalypse of James, the second Apocalypse of James, the Apocalypse of Adam, Codex 6, the Acts of Peter and the Apostles, the Thunder, Perfect Mind, authoritative teaching, the concept of our great power, Republic, written by Plato, translated and edited by Gnostics, the Discourse on the 8th and 9th, the Prayer of Thanksgiving, Asclepius 21 to 29, Codex 7, the Paraphrase of Shem, the Second Treatise of the Great Set, Gnostic Apocalypse of Peter, the Teachings of Silvanus, the Three Styles of Seth, Codex 8, Zostrianos, the Letter of Peter to Philip, Codex 9, Melchizedek, the Thought of Norea, the Testimony of Truth, Codex 10, Marsanes, Codex 11, the Interpretation of Knowledge, a Valentinian exposition on the anointing, on baptism, and on the Eucharist, Allogenes, Hypsis Throne, Codex 12, the Sentence of Sextus, the Gospel of Truth, Fragments, Codex 13, Trimorphic Protenoia, on the Origin of the World. Ang Nag Hammadi Library ay natuklasan ng mga Egyptian na mga magsasaka na sila Muhammad Ali Al-Saman at ng kanyang kapatid. Nakatagpo sila ng isang banga na puno ng mga libro habang naghuhukay ng malapit sa mga kuweba. Nagbalak talaga silang ibenta ito kaya hindi muna nila nireport sa mga kinauukulan at natagalan sila bago nila nalaman kung gaanong kahalaga ang kanilang natuklasan. Ngunit, ang kanilang ina ay nangamba na baka naglalaman ang mga ito ng mga bagay na mapanganib kaya sinunog ng kanilang ina ang ilan sa mga libro. Matapos ang isang taon, mula nang madiskubre nila ang mga libro ay ibinigay na nila sa isang pari ang mga libro. Sa mga nagdaang taon, ibinenta naman ng pari ang ilan sa mga ito sa mga nangongolekta ng antique. Hanggang sa ang Department of Antiquities ng Egypt ay nakumpleto ang lahat ng mga libro at inangking pag-aari ng Egypt habang ang isang codex ay napunta sa Belgium. Binili naman ito ng Carl Gustav Jung Institute noong 1951. Noong namatay si Carl Jung pagkalipas ng 10 taon, mayroon namang kalituhan kung sino talaga ang nagmamay-ari ng codex at inabot ulit ng 10 taon bago ito naibalik sa Cairo ang codex. Bagamat ipinakikilala na ang mga Gnostic Gospels ay isinulat ng mga mahahalagang tauhan sa Biblia, ngunit hindi ibig sabihin na sila talaga ang sumulat o nagsabi ng mga laman nito. Bagamat may ilang sekta di umano ng mga Gnostic ang medyo nakilala, agad itong dineklara bilang heresiya o maling aral ng mga sinaunang Kristiyano. At kahit ang mga early church fathers o mga sinaunang pantas ng simbahan ay hayagang gumawa ng mga kasulatan para kondinahin ang kilusan ng mga Gnostics. Bagamat hindi natin dapat tangkilikin ang mga laman ng mga Gnostic text, ngunit nabibigyan tayo nito ng kaalaman tungkol sa iba't ibang paniniwala na umiral noong panahon ng mga sinaunang Kristiyano.